Samantala, dalawang low pressure area ang nangingibabaw sa magkahiwalay na mga lugar sa bansa ngayon. Maging ganap na bagyo kaya ang mga ito at makakaranas ba tayo ng pag-ulan sa araw ng halalan sa Lunes? Ang detalye sa balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Mababa ang tsansa na mabuong bagyo ang dalawang low pressure area na kasalukuyang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, kung saan ang isa dito ay nasa coastal waters ng Kalibo, Aklan na nakakaapekto sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa at sa Quezon. Posible pa rin magdala ng mga paulan, kaya kahit low chance na maging bagyo, kailangan pa rin natin patuloy na magantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa, lalo na yung mga rainfall warning ng ating mga Regional Services Division. Anya, posible itong malusaw o gumalaw pa kanluran. Habang ang pangalawang LPA nasa layong 425 kilometers kanluran ng Iba, Zambales at walang direktang epekto sa kahit anong bahagi ng bansa. Samantala, dulot ng localized thunderstorms ang nararanasang pag-ulan nitong mga nakaraang araw tuwing hapon o gabi. Paliwanag ng Pag-asa, kadalasan itong nangyayari sa buwan ng Mayo. Kapag mainit kasi yung panahon, mas nagiging maganda yung cloud development. So yung clouds kasi nabubuo through rising air. So kapag mainit, so mas mag-rise, mas rapid yung magiging development ng ating mga cumulus clouds. Sa tanong kung ganito rin ba ang aasahang panahon sa Lunes, May 12 ang araw ng eleksyon, lalo't kapag hapon ay kadalasan na may mga nakapila pa rin para bumoto. So, currently, wala naman tayo nakikitang mga weather system na magdadala ng pangmalawakan o pangmatagalan na pag-ulan, at least based sa analysis natin for today. So nakikita natin on May 11, fair weather conditions pa rin tayo, possible mainit, maalinsangan umaga hanggang tanghali, pero pagdating ng hapon, mas tumataas yung chance ng mga thunderstorm. Binigyang din ng Pag-asa na kailangan din ikonsidera mga araw mula ngayon hanggang sa Lunes, kaya patuloy silang nakaantabay. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa.